Hindi akalain ni Sophia na aabutin siya ng malakas na ulan. Kanina lamang mag-aalas 6 nang umalis siya sa kanila ay kay aliwalas ng panahon. At kahit nag-aagaw ng liwanag at dilim, sigurado siyang makakasakay siya agad ng bus na pa Maynila. Pero ngayong mag-aalas 7 na ng gabi at naroroon pa rin siya sa dating kinatatayuan kanina. Gusto na niyang mawalan ng pag-asa na may darating pang bus na biyaheng Maynila. Ang alam niya ay alas 7 ang last trip ng pambus ko. Ang tanging bus na nagbabiyaheng pa Maynila buhat sa kanilang lugar. Kulang-kulang 1 taon lamang siyang hindi nakauwi sa kanila sa 5-5. Nagbago na bang schedule ng pambus ko? Mas inagahan na kaysa dating last trip at naiwan na siya? Pero binanggit na sana iyon sa kanya kanina ng ina nang pinipigil siya nitong lumuwas. Magpabukas na raw siya. Nagpilit lamang siya dahil may taping sila bukas ng maagang maaga sa Ana Marquez Drama Studio. Isa iyong programa sa telebisyon na ang producer at pangunahing gumaganap sa bawat episode ay ang sikat na artistang si Ana Marquez, na host din sa isang noontime variety show sa telebisyon. Magdadalawang taon na siyang permanenteng makeup artist ng Ana Marquez Drama Studio. Dati ay namamasukan lamang siya sa isang malaking beauty parlor na pinagpapaayusan ni Ana. Nakasundo niyang 26 na taong artista nang magustuhan nito ang pagme-makeup niya rito. Nang manganak ang makeup artist ng programa nito, masasabing pinirata siya ni Ana Marquez buhat sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa bagay ay talaga namang hindi nagtatagal ang mga pares nilang opisyo sa isang beauty parlor. Lagi na inagahanap sila ng wika nga ay greener pasture o mas malaking mapagkakakitaan. At talaga namang lumaki ang kita niya nang mapunta kay Ana. Per episode ang bayaran nila at 4 na beses silang mag-taping isang buwan. Noong kinailangan pumunta ni Ana sa ibang bansa, nag-advance taping sila ng ilang episode. Kaya nakabili siya ng ilang gamit para sa inuupahang kwarto. Nabili niya ang pangarap na washing machine at isang 4 cubic feet refrigerator na bagay lamang sa nagsosolong pares niya. Nakapagpadala pa siya ng malaking pera sa kanyang ina. Napasiksik siyang lalo sa pinagkakanlungang iyon ng maliit na saradong tindahan sa gilid ng daan. Nang haplitin ng hangin na may kasamang ulan. Hindi naman siya makaurong ng todo dahil mayroong malaking mesang kahoy na hula niya ay nakapalo sa gilid ng tagdahan. Kaya hindi niya maitulak. Nagbabakbak ng plywood sa ibabaw niyon at ngayon ay hinahapit din ng hangin. Basa ng ibaba ng palda niya at kiniginaw na siya. Nilingon niyang pinanggalingang landas na waring nais na niya iyong balikan. Pero may kalayuan ding lakarin iyon. Tsak na basang-basa na siya bago makarating sa kanila. At kung hindi niya huhubarin ang high-heeled shoes na suot, tsak na magkakagiwang-giwang siya sa putikan at baku-bakong daan. Ayaw naman niya maghubad ng sapatos at maglalakad sa putikan. Masisira pang stockings na suot niya. Istilong pantyhose iyon, kaya hindi niya basta-basta mahuhubad. Kakailanganin pang itaas niyang laylayan ng may kahigpitan din namang suot niyang paldang maong. At hindi siya siguradong walang nakatanaw sa kanya ngayon, kahit sarado ng mga pinto't bintana ng mga bahagyang nasa gilid ng daan. Sana ay maisipan ng kanyang ina na padalhan siya ng payong sa kapatid niyang si James, naisip niya. Pero duda siyang di mangyayari yon, dahil halos 1 oras na siyang nakaalis sa kanila. Ang akala marahil sa kanila ay nakasakay na siya. Ang pag-asa na lamang niya talaga para hindi bumalik sa kanila at sagsagin ang lakas ng ulan ang makasakay patungong Maynila. Dumating ka naman na. Lihim niyang panalangin na ang nasa isip ay ang pambus ko. Para namang tugon sa dasal niya. Buhat sa malayo ay nakita niyang maliwanag na headlights ng isang padating na sasakyan. Dahil madilim ang paligid, every other day lamang magkaroon ng power sa kanilang lugar. Dahil hindi makayang suplayan ng samahang kooperatiba ng kuryente sa kanilang lugar ang mula sa morn hanggang 5-5. Hindi niya maaninaw kung anong klaseng sasakyan ang dumarating. Pero tsak niyang hindi bus iyon. Dahil mababa ang ilaw para sa isa lamang maliit na sasakyan, jeep o kotse, naisip niya. Gayon man ay sinunong niya ang dalang maleta at gumilid sa daan, pandalas ng kaway sa palapit ng sasakyan. Kung iaangkas siya ng may sasakyan hanggang bayan, doon na siya sasakay ng bus na pa Maynila. Hanggang alas 8 ang last trip na pa Maynila sa bayan. Naramdaman niya ang lamig ng tubig ulan sa kanyang likuran, pero hindi niya na iyon pinansin. Kung hindi siya iaangkas ng may-ari ng pinapara niyang sasakyan, babalik na talaga siya sa kanila. Total ay basa na rin lamang siya. Ngunit huminto sa tabi niya ang sasakyan na kotse pala. Bagong modelo at kulay madingal na asul. Bumukas agad ang pinto sa passenger seat at narinig niyang sabi ng lalaking nagmamaneho. Dali miss, at pumapasok ang ulan.
Inuna niyang ipasok patalikod ang katawan, saka lamang niya isinunod ang maleta. Kinandong niya yun na ang nakadaiti sa kanyang damit ay ang bahagi ng maleta na hindi nabasa. Salamat, mister, at natigilan siya ng pagharap ay makilala ang lalaking nagmamaneho. Hindi, sabi ng isip niya. Hindi totoo ito. Sa pangarap lamang nangyayari ang ganitong pantasya. Ilang beses na ba niyang pinantasya si Aaron Reyes? Hindi lang siguro 10 beses. Lalo't kapapanood niya lang ng pelikula ng lalaki. Pinapantasya niyang sana'y magkatagpo sila. At hindi lamang simpleng magkatagpo. Magkatagpo at magkaibigan. Gumagawa pa nga siya ng sitwasyong konektado sa fantasy na yon. Halimbawa, dadalawa silang napadpad sa isang ulilang pulo. Mga ganoong pantasya dahil sa ganoong sitwasyon lamang niya masosolo ang lalaki. Sa ganoong sitwasyon lamang siya nito mapag-uukulan ng pansin. Oo nga't maganda siya. Lalo pa nga raw siyang gumanda mula nang mapasa Maynila, sabi ng mga kanayon niya. Pero ilang magagandang babae bang mahuhumaling kay Aaron? Ilang beauty queens nang nakatambal at nakaromansa nito sa pelikula. Mga babaeng magaganda na at may mga sinabi pa sa buhay. Samantalang siya, si Sophia Cuevas, na mula sa isang liblib na baryo at galing sa isang pamilyang mahirap, ay walang puwang sa mundo ng isang Aaron Reyes. Sabihin mang ubod siya ng ganda. Pero heto nga at magkaharap sila ngayon. Sakay siya ng kotse nito at nakangiting nakatingin sa kanyang lalaki. Hihimatayin yata ako, naisip niya. Si Aaron Reyes ay hindi niya naging paborito dahil lamang sa gwapo ito at may nakamamagnetong appeal sa screen. Ang mas malamang na dahilan ng pag-iidolo niya sa binata ay ang pagiging magkababayan nila. Noong bago-bago pa lamang sa showbiz si Aaron, nabasa niya sa isang movie report na ang binata ay taga 5'5", sa malayong dulo na halos malapit na sa boundary ng Samorn. Bilib siya sa mga pares ni Aaron na kahit nanggaling sa isang maliit na baryo ay nagkaroon ng pangalan sa Maynila, kung saan kay higpit ng kompetensya lalo na sa larangang pinili nito. Mula noon sinubaybayan na niyang movie career ng binata. Saksi siya sa pag-angat nito bilang isang beat player, hanggang maging ganap na bida. Hindi lamang isang producer ang naghangad na mapapirma sa kontrata ang lalaki. Ngunit nagtataka siya na wala itong tinanggap sa mga yon. Ang alam niya mas makakatulong sa career ng isang artistang magkaroon ng mag-aalagang produksyon. May 4 na taong ding panatiko niyang sinubaybayan ang career ni Aaron. Anumang pelikula na kasama ito hindi man bida ay pinapanood niya. At marami siyang nabiling magazine na ang mga cover ay ang binata o kung minsan kasama ang ibang artista. May 1 taon nang nakararaan. May nakilalang ka-love team ni Aaron ng publiko, si Nancy Abaya, na alam niyang noon pa man ay hindi gumaganda ang career dahil medyo mediocre ang acting ability. Pamangkin ito ng producer ng huling pelikulang ginawa ni Aaron. Inis na inis siya noon kay Nancy. Naisip niyang gagamitin lamang ng babae si Aaron. Makikiright sa popularidad nito. Nang ganap niyang analisahin ang sarili sa sobrang pagkainis kay Nancy, natiyak niyang nagsiselos siya. Dahil mahal niya si Aaron. Hindi isang simpleng pagmamahal ng isang fan sa kanyang hinahangaang artista, kundi pagmamahal na iniuukol ng isang babae sa isang napupusuang lalaki. Madalas nga niyang pagalitan ng lihim ang sarili. Para siyang nagpapakabaliw sa isang bagay na imposibleng mapasa kanya. Kaya tuloy hindi siya magka-interes sa sino mang manliligaw o ibang lalaki. Pero anong magagawa niya kung talagang si Aaron ang isinisigaw ng puso niya? Ilang taon na ba niyang sinasabi sa sarili na karaniwang infatuation lamang ang nadarama niya? Dahil sikat si Aaron, inaasahan niyang isang araw ay magigising siyang sawa na sa paghanga sa binata. Nalipas nang nararamdaman niya para rito. Pero hindi nangyari yun. Para pang lalong sumidhi ang feelings niya habang nagtatagal. Gumagawa na siya ng mga absurd na bagay na ginagawa lamang ng isang karaniwang fan. Minsan nanonood ng isang pelikula ni Aaron na kinunan pa niya ng litratong lalaki na naka-close up ito. Hindi rin naman gaanong nakita sa litratong lalaki nang ipadevelop niya ang kuhang yun. Blurred na lumabas. Natatawa pa nga siya sa sarili kapag naiisip na napaparis na siya sa mga kanayon. Nakwentuhan lamang niya ng tungkol sa nakitang ganito at ganoong artista ay kinikilig na. Bakyang-bakya talaga. Para kay Aaron na bakya siya talaga. Sa klase ng kanyang trabaho ay sanay naman siyang makakita ng mga artista. Pero never na humanga siya o nag-swoon kahit kanino. Never na nagpapirma siya ng autograph o kumaway man lamang sa mga iyon. Kung si Aaron pa yon, naiisip niya noon.
Pero minsan man ay hindi naging guest sa Ana Marquez Drama Studio si Aaron. At halos nahuhulaan na niyang ang malaking talent fee nitong pinoproblema ni Ana kaya hindi kinukuha ang binata. Basa ka na, sabi ni Aaron na nakatingin sa harapan ng kanyang damit. Nang tingnan niya ang harapan ng blouse niya, ay napahiya siya nang makitang nakabakat sa manipis na fabric ang lacy bra na suot niya. Na-conscious siya nang muling mapatingin kay Aaron at mabasa sa anyo nitong waring mali siya. Gayunman parang bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip na physically ay naa-attract sa kanyang lalaki. Imposible, sabi niya sa isip. Ang pares ni Aaron, sawa sa magaganda at sexing babae. Pero bakit nga parang ayaw alisin ng lalaki ang pagkakatingin sa harapan ng suot niya? Kunway giniginaw na inahalokip-kip niya ang mga kamay para maitago ang pagbakat ng dibdib sa suot niyang damit. Salamat, sabi niya nang tumingin kay Aaron. Iniangkas mo ko. To tell you the truth, kung nagkataon lamang na lalaki ka o hindi maganda at nice, hindi talaga kita hihintuan. Parang nagbibirong sabi ni Aaron. Kahit giniginaw may mainit na pakiramdam na idinulot sa mga pisngi niyang sinabi ng lalaki. Kilala mo ba ako? Tumingin si Aaron sa dinaraanan nila. Wala naman sigurong hindi makakakilala sa'yo, sabi niya. Fan mo nga ako. Oh? Amused na balang sa kanya nito. Iniiwas niya ang tingin. Nag-aalala siyang baka mabasa nitong tunay niyang nararamdaman para rito. Pinapanood ko lahat ng pelikula mo. Hindi na lamang niya sinabing pati mga pelikulang pinag-extrahan nito noong hindi pa sumisikat ay hindi niya pinalampas. Yung bakit hinati natin ang daigdig? Parang pa-inosente na tanong ni Aaron. Napanood ko. Kasama mo si Gary Nepomuceno. Singer din ang role niya. Nagkaasawa noong hindi pa sikat pero itinago yun sa public ng sumikat. Ikaw yung may-ari ng recording company na nagpasikat sa kanya. Kayo nung asawa niyang naging magkatambal sa dakong huli. Yung kailan lalaya ang puso. Pinanood ko rin. Ikaw naman yung may asawa ron. Lagi kang tinatakot na magpapakamatay siya kapag nagkaroon ka ng ibang babae. Na-inlove ka nga sa iba at namatay yung asawa mo pero hindi talagang nagpakamatay. Na aksidente lang. Pero akala mo'y totoong nagpakamatay kaya na-guilty ka at gustong layuan yung talagang iniibig mo. Napangiti si Aaron. Itong isang to. Tsak na hindi mo pa napapanood. Apoy sa ubod ng rosas. Kunot noong napatitig siya kay Aaron. May pelikula ba itong ganoon ang titulo? O niloloko lamang siya? Ang alam niya'y wala siyang pinalampas na pelikula nito. Hindi mo alam ang istorya niyon? Kunway takang baling sa kanya ni Aaron. Kapitan ako ron ng barko. Umibig ako sa isang babae na akala ko noong una ay bayaran pero gusto lamang palang magkaanak alang-alang sa kanyang pamilya. Hinanap ko siya nang magkalayo kami at akala ko patay na siya. Itinakas ko na lamang ang anak namin buhat sa malupit niyang asawa. Siya naman pala ay buhay pa at nagkita kami sa bandang dulo pagkatapos ng maraming paghihirap. Napapahiyang umiling siya. Hindi ko nga napanood yon. Nagulat siya nang magtawa si Aaron. Hindi mo talaga mapapanood yon dahil gagawin ko palang under revival films. Gusto niyang magalit sa panloloko ng kausap pero sa halip poundness ang naramdaman niya sa puso. Kay gandang tingnan ni Aaron kapag ganoong tumatawa. Kahit siguro tumanda siya ng ilang taon ay hindi niya malilimutang minsan ay nangyari ang ganito. Na nagkasama sila ng hinahangaan. Hindi, minamahal pala niyang artista. Taga 5-5 ka ba? Tanong ni Aaron ng sumeryoso. Oo. Bakit ginagabi ka yata ng luwas? Dumadalaw lang kasi ako sa amin at kailangan ko mag-report bukas sa trabaho. Ako may shooting bukas ng maaga. Nagtatampo nga ang mother ko dahil ayaw pa akong paalisin. Minsan na lang daw akong mapadalaw nagmamadali pa ako. Taga-Samon ako. Alam ko. Napatingin sa kanya si Aaron. Binabasa kong mga article na lumalabas tungkol sa'yo. Naks ha? Di bistado mo na palang buong buhay ko. Pero huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga write-ups na nababasa mo. Karaniwan wala pa sa kalahating totoo sa mga yon. Ikaw, how come na hindi ka nag-aartista? Ha? Sa ganda mong yan, madaling-madali kang maging artista. Sinulyapan pa siya ng may paghanga ni Aaron bago muling ibinalik ang tingin sa daan. Hindi ko hilig yon, sabi niya. Totoo naman yon. Ayaw niya ng magulong buhay na walang privacy.
Kaya nang minsang pilitin siyang umextra ni Ana sa isang episode ng Ana Marquez Drama Studio, ipinangako niya sa sarili na una't huling pagharap niya na iyon sa kamera. Hindi niya kasi naiwasang nervyusin. Iba pala yung simple lamang siyang makeup artist na nasa likod ng kamera, kaysa ganoong iilawan na siya ng clay lights. Sa bagay ay maikli lang naman ang bahaging ginampanan niya. Wala lamang mahilang e-extra dahil noon ay magmamadaling araw na. Sa istasyon na lamang ako ng bus. Sabi niya nang mapansing nakarating na sila sa bayan. Akala ko ba'y paluwas ka? Oo nga, pero nakakahiya namang doon din naman ang tungo ko. Sumabay ka na lang sa akin para hindi ka na mamasahe. Saka nakakainip din naman magbiyahe ng nag-iisa. Delikadong antukin ako. Mabuti na ang ganitong may kausap. Gusto rin naman niyang makasama pa ng matagal si Aaron. Nag-aalala nga lamang siyang baka inaabuso na niyang pagmamagandang loob nito. Kaya sinabi niyang magbubus na lamang siya. Pero kung ganitong si Aaron na mismong nag-o-offer ng pagsasabay sa kanya, gustong-gusto niya yon. Naraanan nilang istasyon ng bus at bahagyang nagpabagal ng takbo si Aaron. Tingnan mo, ang daming pasahero at walang bus. Puro pa Maynila ang mga taong yan. Tama si Aaron, naisip niya. Mabuti na lamang at itong nag-angkas sa kanya. Kung nagkataon ay sa istasyon pala siya ng bus mai-stranded. Nilampasan nilang istasyon ng bus at nagtuloy na sa patungong highway. Papalakas ang haplit ng ulan at hangin sa kotse nang papasok na sila sa Santa Rosa. Nag-aalalang tumingin si Aaron sa damit niya. Magkakasakit ka kapag hindi na alis yan. Concerned na sabi nito. May dala siyang ilang damit sa maleta pero hindi niya sinabi. Hindi rin naman siya makapagbibihis sa harap nito. Wala ka bang spare clothing dyan? Tumingin si Aaron sa maleta. Matutuyo naman ito. Paiwas na tugon niya. Waring may kumislap sa mga mata ni Aaron. Amusement? Dahil alam nitong iniisip niya? Nagkonsentra na lamang ito sa pagmamaneho nang hindi siya makumbinsing palitan ng suot. Pumapasok sila sa gapan ay mataas na ang tubig na sinasabana ng kotse. Halos umuusad na lamang ang sasakyan. Terrible naman ang lakas ng ulang ito. Naiiling na sabi ni Aaron. Pinahid nito ang moisture sa harapang salamin dahil hindi na halos makaya ng wiper ang malakas na bagsak ng ulan. Nag-aalala rin siya nang makitang palapit sa San Ildefonso ay lalong lumalaki ang tubig sa daan. May naraanan na nga silang small vehicles na nakatirik sa baha. Para namang hindi titigil ang lakas ng ulan. Nagngangalit-wari ang kalikasan at todong ibinubuhos ang galit. We can't stay on the road. Sa wakas ay sabi ni Aaron. Mas mahirap namang narito tayo sa loob kapag tumirik itong kotse. Anong gagawin natin? Tinitigan siya ni Aaron na parang tinatansya ang kalooban niya. Sumasalang tibok ng puso niya. Ewan niya kung imahinasyon lamang niyang nakitang paghahangad sa anyo ng lalaki. Gusto niyang mapailin. Kahit yata kaharap na si Aaron ay patuloy siyang nagpapantasya kaya kung ano-anong naiimahinasyon niya sa anyo nito. Hindi ba't sa iilang pantasya niya ay ganoon ang gusto niyang makita sa anyo ni Aaron? Ang paghahangad sa kanya? Nakikita mo yon? Tanong ni Aaron na itinuturo ang isang sign sa di kalayuan. Sinundan niya ng tingin ang itinuturo nito. Midnight Lodge, anang karatula. I suggest that we stay there for tonight o kung hanggang kailan titigil ang pagsusungit ng panahon. Either that o pareho tayong manigas dito sa ginaw lalo ka na. Kailangan mong makapagpalit ng damit. Tulalang napatitig siya kay Aaron. You'd rather stay here? Kunot noong tanong ni Aaron pagkaraan ng ilang sandaling hindi siya sumasagot. Sasabihin sana niya magpatuloy na lamang sila ng paglalakbay at baka sa susunod na bayan ay hindi na baha. Pero nagulat silang pareho nang marinig ang paggubak-kubak ng makina ng kotse. Kainis. Inis na sabi ni Aaron na nakahula na sa susunod na mangyayari. Maya-maya nga lamang iitinirik na sila ng sasakyan. Ano mang pilit ang gawin ni Aaron ay hindi na yun napaandar. Natigilan si Sofia nang makitang lalabas ng kotse ang binata. Saan ka pupunta? Chechekan kong makina. Gusto sana niya itong pigilan. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan yun ay tsak na mababasa ng hustong binata. Pero nakalabas na si Aaron. Mula sa salamin ng kotse ay nakita niyang binuksan nito ang hood. Ilang saglit lamang nitong ininspeksyon ang harap ng sasakyan at nagbalik na ito sa loob ng kotse. Paris nang inaasahan niya basang-basa ito. Bumakat ang matipunong pangangatawan sa murang dilaw na long sleeve polo shirt na ang mga dulo ng manggas ay nakatupi hanggang ibaba ng siko. We're stuck here. Madilim ang anyong sabi ni Aaron.
Hindi na to aandar? Halos lubog na ang gulong. Pinasok na ng tubig ang tambutso.